Masaganang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa ating lahat, Amen. sa lahat ng mga sumusubaybay sa gawain ito. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat. Alam nyo, nung nakaraang linggo, habang inaawit yung kanta na ang Diyos ay walang katulad, ay napuspos ako ng banal na spirito. At ang sabi niya sa akin, walang mahirap sa akin, lahat ay kaya kong gawin. Ako ay Diyos na walang katulad. Mahirap sa tao, madali sa akin. Imposible sa tao, posible sa akin. Kaya alam niyo, napakahalaga na ang isang mananampalataya ng Panginoon ay meron siyang pag-iisip na tama tungkol sa Diyos. Kasi pag ang kanyang pag-iisip ay hindi tama patungkol sa Diyos, ito ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay Espiritu at ang kanyang kalikasan ay hindi masusukat. Ang Diyos ay iisa, ngunit umiiral siya sa tatlong persona. Ang Diyos ay walang katulad. Nilikha niya ang sanlibutan, tinatagpo niya ang pangangailangan ng lahat ng mga tao. Isinasakatuparan niya ang walang hangganang kalooban, ang pagtubos sa tao mula sa sumpa ng kasalanan hanggang sa kamatayan. Inilalapit niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga hinirang sa kanyang anak at huhukuman niya ang sanlibutan. Sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa God called us for greatness. Tinawag tayo ng Diyos para sa greatness. Ang tema natin ay obedience is the key for greatness. Para maging greatness, para masunod mo at ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa iyo, ang susi nito ay pagsunod. Kaya buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 5. Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 5. Sige po, basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko sila isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Verse 5, sinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Okay, just sa tagpo na yan ng kwento ng Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 5, ay makikita natin yung isang key character sa kwentong ito, si Abraham, na ipinanganak sa Chaldees ng Mesopotamia. Ang sabi doon, ang banggit doon, siya ay isang patriarch. Pag sinabing patriarch ay leader, pinuno ng tribo. Ang kanyang paniniwala ay nasa anyo ng monotheistic. Pag sinabing monotheistic ay ang Diyos ay isa. Kaya doon sa kanilang kalagayan ay ating makikita roon na ang mga pagsamba nila ay naroon sa pagsambang pagano. May nakikita ang mata at yun ang sinasamba. Kaya napakalinaw na laging binabanggit sa atin at itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na dapat malaman ng isang sumasamba sa Panginoon
ang alin, yung tamang pagkaunawa tungkol sa Diyos. Sapagkat pag hindi tama ang pagkaunawa mo patungkol sa Diyos, ikaw ay papasok lang doon sa kalagayan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya ay ganito, lisanin mo ang iyong tahanan, iwanan mo ang iyong mga kamag-anakan, at ikaw ay dadalhin ko doon sa lugar ng Kaanaan. Yan ang banggit. Aalis ka, kung ikaw ay ilalagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ni Abraham, aalis ka sa isang lugar na napamahal sa iyo, mga alaala na mabubuti at maganda o kaya mga alaala na pangit na nangyari sa buhay mo, iiwan mo yung mga kababata mo, iiwan mo yung mga kaibigan mo, iiwan mo yung maraming mga tao na naging bahagi ng iyong pagkatao. Kaya iiwanan niya yun. Yun ang binabanggit na sinasabi sa kanya. At yun ang sabi sa kanya, at doon ay pagpapalain kita. Kung nandun ka sa lugar ng kalagayan ni Abraham, madali ka kayang makakapagpasya na iwan yung lahat ng mga bagay na binabanggit dito ng Diyos. Halimbawa po ganito, kayo ay mag-a-abroad. Ihahatid kayo ng inyong asawa, ng inyong pamilya sa airport. So ano yung emosyon mo doon? Nagkakaroon ka ng mixed emotion. Tutuloy ba ako sa abroad para hanapin yung green pasture? O hindi na lang ako mag-a-abroad kasi naaalala ko ang pamilya ko. So, naglalaro yung emosyon at ang iyong kaisipan, naglalaro yon. Pero ang maganda rito ay siya ay sumunod. Naalala ko nung ako ay residente ng UP, Diliman. Doon po kami nakatira, nandun yung aking parents. Tuwing hapon ng alas 4 ay pumupunta ako ng bukid. Doon ako nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. At sinasabi ko lahat yung gusto kong sabihin sa Kanya. So pagka naman hindi ko kayang pumunta ng bukid, umaakit ako ng bubong, doon ako nananalangin, doon ko kinakausap ang Diyos. Sa tagpong ito, merong dakilang plano ang Diyos kay Abraham. Si Abraham ay meron din siyang sariling plano para sa kanyang sarili. Tulad po natin, tayong mga tao, meron tayong plano sa ating pamilya, meron tayong plano sa ating mga sarili, pero merong higit na dakila at plano ang Diyos para sa atin. Kaya ang Diyos ay may dakilang layunin kay Abraham, meron siyang dakilang plano kay Abraham. Ang Diyos ay meron din dakilang plano sa iyo. At lagi kong binabanggit, ang pinakamabuting plano ng Diyos ay yon ang inilalaan niya sa iyo. Kaya alam nyo, nung araw ay bata pa ako sa pananampalataya ay nakita ko gusto kong maglingkod sa Panginoon, gusto kong magpastor. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan ako magpapasimula. Sino yung mga taong makatutulong sa akin upang ang plano at layunin ng Diyos sa aking buhay ay aking maisagawa. So ano ang aking ginawa? Una ay hinanap ko ang bautismo sa Holy Spirit sapagkat nung panahon na yun hindi pa ako baptized ng Holy Spirit. Kaya hinahanap ko yun. Na mabaptize ako ng Holy Spirit, seeking the Holy Spirit ang aking unang ginawa. Pangalawa, naglagay talaga ako ng time to pray. Talaga makikipag-usap ako sa Diyos. Nilagyan ko diniscipline ko ang aking sarili. Naglagay talaga ako ng time para sa Panginoon na itong oras na ito inilaan ko para ako'y mananalangin. Naglagay din ako ng time for fasting. Ganitong mga month, magpapasa ko ng ganitong mga araw, mga ilang araw. At lagi kong binabasa ang banal na kasulatan at ito ay aking minemeditate at ina-apply. Mahalaga po ito mga kapatid, ang reading, Bible, meditation, ang fasting, and prayer. Kaya ano po ang ginawa? Ang Diyos ang nag-orchestrate ng lahat. Ang Diyos ay kumilos at gumawa sa aking buhay. Ano lang po yung ginawa ko? Ako lang ay sumunod doon sa daloy ng Espiritu. Kung ano lang yon, iniintay ko, matyaga ako naghintay kung ano ang mangyayari yun ang kalooban ng Diyos. Kaya 1996 ako ay nakagraduate ng Bible School. September 5, 1996 ako rin ay ikinasal.
Kaya yung lahat ng nangyari, yung first assignment namin sa Batangas, inalis kami sa Bible School ng 1998, dinala kami sa Batangas at yun ang first assignment namin. Ang Diyos ay hindi magkakamali. He is all-knowing God. Alam niya yung lahat ng bagay. Alam niya yung lahat ng mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon. Pagkatapos noon, hallelujah, dinistino na kami ng Diyos sa lugar ng Batangas. Kaya, alam niyo, pagka ikaw ay aalis sa iyong lugar, ay meron kang lungkot na nararamdaman. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat iba yung aking naranasan. Nagkakaroon ako ng mixed emotion. Gustong-gusto ko magmadali at makapunta na doon sa aking pupuntahan para maisagawa na yung mga bagay na dapat kong gawin. Ang totoo nun, hindi ako nakapagpaalam sa aking pamilya na kami mag-asawa ay pupunta na. Ang sabi ng verse 2 ay ganito. Napakaganda po nito. Sabi ng verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at ang apo at gagawin kong isang malaking bansa. Great nation, sabi. Ito ay pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit si Abraham ay matanda na. Ang kanyang asawa ay matanda na rin at lipas na. Pero ang problema nga nito ay baog itong si Sarai. Kaya si Abraham din ay matanda na. Sa English translation, ang binabanggit niya rito, ang sabi sa wikang English ay pararamihin. Pag sinabing pararamihin sa wikang English, ang banggit nito ay multiply. Basahin natin ang aklat ng Genesis chapter 22 verse 17. Genesis chapter 22 verse 17. Genesis chapter 22 verse 17. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Genesis chapter 1 verse 28. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Genesis chapter 16 verse 10. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Okay? Ano yung katotohanan patungkol sa Diyos? Una, imposible sa tao, posible sa Diyos. Mahirap sa tao, madali sa Diyos. Paano yon? Ano example nun? Yung hinati ng Diyos yung dagat. Nung ang mga Israelita ay nahabol ng mga Ehipsyo, ano ang ginawa ni Moses? Itanaas niya ang kanyang tungkod, hinati ng Diyos ang dagat. Imposible sa tao yon, pero sa Diyos ay posible. Ano pa ang nangyari? Yung tapayan, sabi, nandun siya sa kasalan sa Cana. Ang sabi lang ni Jesus doon, kumuha kayo ng tapayan, lagay nyo ng tubig. At pagkatapos ang sabi doon, iserve nyo na. At nung isinerve nila, yung tubig na nasa tapayan ay naging alak. Ganon katindi yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung gera sa panahon ni Joshua, ano ang ginawa? Pinahinto ng Diyos ang ikot ng araw. Kaya natalo nila ang kanilang kalaban. Imposible sa tao, pero posible sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. He is able. He is all-knowing God. He is sovereign God. Mapangyayari ng Diyos kung ano ang gusto niyang mapangyari. Walang pwedeng pumigil at magpahigto sa Kanya sapagkat siya ay sovereign, unlimited God. He is great God. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos din ang source ng multiplication. Yung binanggit kanina ay animals, multiplying animals. Genesis chapter 1 verse 22. Multiplying people, pinararami ang tao. Genesis chapter 22 verse 17. He is a generous God. Hallelujah. Creation. Pag tinignan mo ang creation, ang planet, ang stars, ang galaxy ay merong 200, 100 to 200 hanggang 400 billions. Yung galaxy ay dito nakalagay yung lahat ng nakikita nating planet. Kaya ang sabi ng verse 2, ganito, pagpapalain.
God is the cause. Siya ang magiging dahilan ng abundant increase of favor. Kaya ang sabi ng John 10:10, naparito ako upang bigyan kayo ng isang buhay na masagana, isang buhay na ganap, isang buhay na masisiyahan kayo. Alam niyo, tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng isang buhay na masaya, isang buhay na ganap, isang buhay na punong-puno ng kagalakan. Saan natin ang sabi doon, kasi yung binabanggit dito na abundant life refers to fullness of joy. Paano po yun? Buksan natin ang Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Galatians 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, Okay. kinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Okay, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Abundant life refers to fullness of joy. Ano pa yung fullness of life? Pag sinabing fullness of life, kapag ka ikaw ay humaharap sa maraming adverse circumstances. Pag adverse circumstances, ang ibig po sabihin nito ay yung mga pangyayari na hindi pumapabor sa iyo. Yung mga pangyayari na salungat, yung mga pangyayari na laban sa iyo. Hindi mo, yun ang ibig sabihin nun. Pero kahit na meron ka nun, nararamdaman mo yon, ang binabanggit dito ng Galatians chapter 5, 22 hanggang 23, nandun pa rin ang love, nandun pa rin ang joy, nandun pa rin ang peace, nandun ang kindness, goodness, nag-ooperate ka sa spirit. Kasi ito yung abundant life na binabanggit doon sa banal na kasulatan ng Diyos sa iyo. Hallelujah! At mating makikita rin dito, ang Diyos, ang nais niya ay i-bless ang tao. Hindi pahirapan ang tao. Hindi gawing dukha ang tao. Hindi gawing mahirap ang tao. Sa isip ng Diyos, dahil siya ay Diyos at siya ay nagmamahal sa mga tao, ang gusto ng Diyos is to bless people. Pagpalain ang mga tao. Makilala ng mga tao na itong Diyos na ito na pinaglilingkuran ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac ay isang Diyos na makaya, ay isang Diyos na mahusay, isang Diyos na magaling, at isang Diyos na nagbibigay ng generous giver itong Diyos na ito na aking binabanggit. Ang sabi niya, more abundantly. Pag sinabing more abundantly, super abundance of things. Pagka ikaw, ang tatay mo ay mayaman, makikita rin doon sa anak kung ano ang kalagayan ng iyong anak. Kung mayaman ang tatay mo, mayaman din ang anak. Kung bilyonaryo ang tatay, bilyonaryo din ang anak. Mararanasan niya alin yung kaginhawahan ng buhay. Kaya alam nyo, napakahalaga na nagkakaroon tayo ng mindset. Yung tamang pagkakilala sa Panginoon. Ano ba itong Panginoon na ito na aking pinaglilingkuran? So sabi dyan, pagpapalain, abundant life, favor of God. Ano yun? Physical and material prosperity. Physical, material prosperity, spiritual prosperity. Ito yung binabanggit. Sapagkat ang Diyos ay pag siya ay tumingin, siya ay isang Diyos na balanse. Kung ano ang pangangailangan ng tao sa pisikal, sa literal, sa espiritual, sa material, aabutin niya lahat ito sapagkat siya ay Diyos at siya ay nagmamahal sa atin. Ngayon ang tanong, how do we position ourselves to receive increased favor in our lives? Paano tayo poposisyon ang ating sarili upang matanggap ang increase ng pabor ng Diyos sa atin? Una, yung paraan ng iyong pamumuhay ay dapat nakalinya, naka-align sa salita ng Diyos. Awit 119 verse 50. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Okay. Number 2,
makinig sa instruction ng Diyos at determinado kang gawin ito. Kaya yung instruction ng Diyos ay mahalaga, kaya kinakailangan ito pinakikinggan at determinado ka na ito ay gawin. Awit chapter 8 verse 33 tsaka 35. Proverbs 8. Proverbs 8, 33 hanggang 35. 33, tapos 35. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan nilalayuan ito. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamit. Tingnan nyo, pag yung salita ng Diyos ay pinakinggan at ito ay ating isinagawa, nagiging matalino tayo. Kasi bakit? Ang Diyos ang sinunod mo eh. Kaya magiging matalino ka. Ikatlo, lumakad kang matapat, may dangal, at maging maawain. Kawikaan, chapter 3, verse 3 hanggang 4. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. For sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Alam niyo, napakasarap na kapag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Lumalakad kang may integridad. Lumalakad kang may karangalan, may dangal ka, na yung sinasabi ng mga tao sa iyo, kahit hindi ka nagsasalita, meron silang mabuting bagay na binabanggit patungkol sa iyong pagkatao. Sapagkat ikaw ay nire-represent mo ang Diyos sa pamamagitan ng sarili mo. Una, wala naman nakakita sa Diyos. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga na makita sa iyo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ikaw ay tagapaglingkod. At ang nasasabi sa iyo ay mabubuting bagay. Bakit? Sapagkat nag-glorify ang pangalan ng Panginoon kapag ang mga Kristiyano ay lumalakad ng may dangal, may integridad, at nagiging mahabaging. Okay. Maging masigasig, hanapin at gawin ang tama. Maging masigasig at gawin ang tama. Kawikaan, chapter 11, verse 27. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humahanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Okay, no? Kaya masigasig na hanapin at gawin ang tama. Tayong mga mananampalataya ng Panginoon, tayong mga pastor, tayong mga naglilingkod sa Diyos, tayong mga manggagawa ng Panginoon, napakahalaga na ang ginagawa mo ay tama. Hindi ka man nakikita ng maraming mga tao, basta sa puso at isip mo at ginagawa mo ay dapat ay tama. Ang sabi dyan ay mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami para sa magagawa ng Panginoon. Ang sabi ng verse 4, ang sabi niyan ganito, siya'y sumunod. Isinama niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga alipin, isinama niya ang kanyang pamangkin, isinama niya rin ang kanyang lahat ng kanyang kayamanan, at siya ay nagtungo sa Kanaan. So, pansinin natin yung word na sumunod. Siya'y sumunod. Sa wikang Ingles, pag sinabing sumunod ay ganito: to surrender, to submit, to give the control. Si Abraham ay merong sariling plano sa kanyang buhay. Ikaw din ay merong sariling plano sa iyong buhay. Meron ka mga bagay na gustong gawin. To surrender, to submit means isasubmit mo ang lahat ng iyong buhay, ang lahat ng iyong plano, ang lahat ng iyong ambisyon. Isasubmit mo rin ang iyong mga loved ones, isasubmit mo rin ang iyong posisyon. Katulad ng ginawa ni Abraham. Sabi doon, ang banggit, sumunod means to surrender, to submit his ambition,
His plan, His life. Sa Old Testament at New Testament, ang konsepto, ang kaisipan ng pagsunod, hearing a higher authority. Sa Greek word ng obedience, ang ibig niya sabihin is to trust, magtiwala. To hear God's word, act accordingly. Yan po yung binabanggit dyan. Kaya yung pagsunod, napakahalaga nito. Kaya tingnan nyo, ano ang katotohanan kapag tayo ay sumusunod? Number 1, obeying God is in a small matter is so essential step in receiving God's blessing. Yung pagsunod sa Diyos sa maliliit na bagay, ito ay mahalaga sa iyo. Ito ay mahalaga sa Diyos sapagkat ito'y hakbang upang matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11. Luke chapter 5 verse 1 hanggang 11. Sige po, basahin po natin. 1 to 11, chapter 5. Oh, sige. Luke chapter 5 verse 1 hanggang 11. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pagmamay-ari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo niyang kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Pansinin natin yun, parang ganito ang takbo ng istorya. Magdamag na nanghuli ng isda si Pedro at kasama niya yung mga kasama niya sa pangingisda. Wala siyang nahuli. So dumarating si Jesus at sinabi sa kanya ni Jesus, Simon, pwede ko bang mahiram yung iyong bangka? Sa takpong iyon ay naglilinis ng net si Peter. Ang option ni Peter ay ganito. Pwede niyang sabihin, Panginoon, Guro, maari po ba huwag niyo akong istorbohin? Busy po ako dito sa aking ginagawa. At manghiram na lang kayo ng bangka sa ibang nagmay-may-ari ng bangka. Tignan niyo ano ang nangyari kay Peter. Dahil pinakinggan niya yung sinasabi ni Jesus sa panghiram ng bangka. So ano nangyari? Yung willingness ng pagsunod ni Peter sa Diyos, ito ay nagkaroon ng greatest blessing. Paano po yun? So makikita natin, bangka lang naman ang hinihiram sa kanya. Bakit? Saan gagamitin ni Jesus? Kasi yung bangka na yon ay magiging platform ni Jesus. Itutulak ng kaunti yung bangka para si Jesus ay makapangaral ng salita ng Panginoon. Dahil pinakinggan ang hinihingi ni Jesus, ano naman ang ginawa ng Panginoon? Pinagpala sila. Yung magdamag na panghuhuli ng isda na wala silang nahuli, pero sa isang kisap mata, doon sa kanyang pakikipag-usap at pagsunod sa sinasabi ni Jesus, ang sabi doon, mamangka kayo, ihulog nyo yung net doon sa gawin na yon at makakahuli kayo ng isda. So ano nangyari? Napagpala silang lahat ay maraming napagpala. Hindi lamang yung mga mangingisda ang napagpala. So
tatandaan natin, our obedience always benefits other. Sa ating pagiging masunurin, ito marami ang nagbe-benefit kapag tayo ay sinusunod natin ang sinasabi. Ibig sabihin, parang ganito, maraming nadadamay. Pag ikaw ay masunurin, marami ang nagbe-benefit. Pag ikaw ay masunurin, maraming nadadamay dahil sa iyong pagsunod. Halimbawa, yung nanay mo at ang tatay mo ay masunurin sa Diyos. Sino ang nagre-rape? Sino ang tumatanggap ng lahat ng pakinabang? Siyempre ang mga anak, ang pamilya, sapagkat sila ay naging masunurin sa Diyos. Yung supernatural provision ng Diyos ay nararanasan ng mga tao kapag ang mga taong ito ay marunong sumunod sa Panginoon. Yung obedience kasi, nagkakaroon siya ng contentment. Pagka ang isang tao ay masunurin sa Diyos, nararanasan niya yung contentment. Nararanasan niya yung goodness, yung kabutihan ng Diyos, nararanasan niya yon. Kasi bakit? May contentment Kasi nasunod niya yung ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Number 3, kapag when we are obey God, we will never disappointed. Kapag tayo ay nagiging masunurin sa Diyos, hindi tayo na-disappoint. Bakit? Kasi ang sinusunod mo ay ang Panginoon. Alam nyo, kaya napakahalaga ng pagsunod. Sabi doon sa nabasa ko sa Facebook, kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, dapat ikaw ay nag-iikapo, dapat ikaw ay naglalabgip, dapat ikaw ay nagpe-first fruit, dapat ikaw ay ginagawa mo lahat yung sinasabi ng Bible. Kasi yun ang makabubuti sa iyo. Pagka ang gusto mo ipagpalain ka ng Diyos in terms of financial blessing, lagyan mo ng lagyan, maglagay ka ng seed faith, magtanim ka ng magtanim. Kanino? Sa maraming mga tao. Magtanim ka ng pera sa lingkod ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, mag-tithe ka, mag-ikapu ka, gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin. Kasi lahat ng iyon ay buto, lahat ng iyon ay tutubo, lahat ng iyon, hallelujah, ang magbe-benefit nun ay ikaw. So, when we obey God, we will never disappointed. Naalala ko ay meron akong dinalaw na isang kapatiran noong lockdown. At nung ako ay dumalo, natuwa kami sapagkat siyempre nakadalo sa mga kapatid sa panahon ng lockdown. At nakita ko doon sa kanyang tarpaulin, ang nakalagay doon ay kanyang pangalan at nanalo siya ng kotse. So tinanong ko siya, bakit nanalo ka ng kotse? Marami ng kotse yun. Sabi niya, Pastor, bumili po ako sa isang appliance store, may binigay pong coupon at hinihulog ko lang po. Pagkatapos po noon, tinawagan ako, ang sabi, nanalo ako ng kotse. Natuwa ako. Alam niyo, kapag pinagpapala yung mga membro natin sa gawain ng Panginoon, nakikita ko yung pag-angat ng kanilang pamumuhay, nakikita ko nagkakaroon sila ng mga property, nakikita ko yung natutuwa ako. Sabi ko, praise God, salamat sa Panginoon. Kaya alam niyo, mahalaga ang obedience. Mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Saan? Doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po kasi ang manual natin. Ito po talaga yung guide natin. Pagka gusto mong maranasan ang pagpapala ng Diyos ay masagana, sundin po natin ito. Huwag po nating kakaligtaan. Kaya laging binabanggit ng kasulatan sa aklat ng Josue, basahin mo ang salita ng Diyos, i-meditate mo ito araw at gabi, at sundin mo ang lahat ng nakasulat dito at giginhawa ang iyong buhay. So, laging ang iniisip ng Diyos ay laging sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung ikabubuti mo, yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Ayaw ng Diyos na lagi ka nasa kalagayan na para kang naghihikahos. Ayaw ng Diyos yung kalagayan mo na hirap-hirap ka at punong-puno ka ng problema. Ayaw ng Diyos yun. Once na ang salita ng Diyos, ito yung ginawa mong panuntunan ng iyong buhay, ito ang iyong sinunod, mararanasan mo yung greatness na binabanggit ng Diyos na ginawa niya kay Abraham dahil ganun kanya kamahal
Hallelujah. When we obey God, we will never disappointed. Hindi ka mabibigo sapagkat yung pagsunod sa Diyos, ito yung pinaka-wisest course of action. Ito na yung pinakatama. Wala nang ibang tama. Ito na yung pinakatamang tama at hindi ito magkakamali. Kapag ang salita ng Diyos ay ating sinunod, mga kapatid, mararanasan mo yung tindi ng pagpapala ng Diyos. Mararanasan mo yung tindi ng kanyang pagsama. Hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos kahit sa north, south, east, and west. Kahit saan ka pumunta, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Yung pabor ng Diyos, aabutin ka. Yung mga tao, magtataka ka sapagkat yung tao lalapit sa iyo, pagpapalain ka. Merong ibibigay sa iyo. Maaring bigyan ka ng pera, maaring bigay ka ng mga bagay, maaring bigyan ka ng mga groceries, o anuman pwedeng itulong sa iyo. Itong mga tao na ito ay ginagamit ng Diyos bilang avenues, instrument of blessing, kasi alam ng Diyos na ikaw ay tapat sa Kanya. Alam ng Diyos na ikaw ay masunurin sa Kanyang mga salita. Alam ng Diyos na ang salita ng Diyos ay ina-apply mo sa iyong buhay. Kaya ano ang gagawin ng Diyos? Susuklian ng Diyos yun. Bibigyan ng Diyos ng reward ang lahat ng mabubuti mong ginawa, ang lahat ng mga pagkilos mo at mga pag-iisip mo na tama, at lahat ng pagsunod mo ay yun ay reward para sa iyo. Obedience always lead to blessing. Kapag ang anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang mga pastor ay masunurin sa Diyos, ito ay naglilid ng blessing. Hindi po curse, hindi po sumpa, kundi blessing. Mararanasan ng mga sumusunod sa Panginoon yung pagpapala na nais ng Diyos sa Kanya. Minsan ituturo namin yon. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, mag-change ng mindset. Dapat iba ang mindset ng mga mananampalataya. Dapat yung mindset niya nakaano sa salita ng Diyos, sapagkat pag ang mindset niya ay nandun sa salita ng Diyos, yung mind of Christ, yun ang nagpo-possess sa Kanya at magiging maayos at mabuti ang kanyang kinabukasan. Hallelujah! Pagka ikaw ay masunurin sa Diyos, ito yung pinakamatalinong aksyon na magagawa mo. Wawawala ang emptiness. Yung finances mo mag-i-increase. Bakit? Naging masunurin ka. Yung relationship mo kanino? Sa asawa mo, relationship mo sa kapwa-tao mo, relationship mo sa maraming mga tao, sa karir mo, magkakaroon ng changes yun. Mabilis na pagbabago ang gagawin ng Diyos sapagkat ikaw ay naging masunurin at nagbago ka ng pag-iisip. Kaya alam nyo, mahalaga yung yung pag-iisip. Dapat tama. Kaya nga laging binabanggit na Romans chapter 12, mag-iba na kayo ng isip. Kapag ikaw ay hindi nagbago ng isip mo, ano ang mangyayari sa iyo? Walang greatness na mangyayari sa iyong buhay. Bakit? Kasi nahirati ka na sa dati mong kalagayan. Okay na ako rito. Ang tawag doon ay mediocrity. Yung okay ka na sa ganon, pero hindi yun ang plano ng Diyos sa iyo. Bakit? Magliliwanag ka nga Makikita. Bakit ang Israel? Ano ba gusto na makita ng Diyos sa Israel? Makita silang isang bansang kakaiba. Nararanasan nila ang pag-iingat ng Diyos, nararanasan nila yung kasaganaan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay masaganang nagbibigay, nagkakaloob ng lahat ng bagay. Yan ang Diyos na ating pinaglulingkuran. Okay. Bakit ang pagsunod ay mahalaga? Bakit ang pagsunod ay mahalaga? Number 1, Jesus calls us to obey. Tinawag tayo ng Diyos para maging masunurin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging masuwayin. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, masuwayin tayo. Kalaban natin ang Diyos. Kaaway tayo ng Panginoon. Pero ngayon ay ikaw ay anak ng Diyos. Dapat ikaw ay maging masunurin sa Kanya. Ang motivation sa lahat ng bagay na gagawin mo ay dapat ay pag-ibig. Yung motivation
ay pag-ibig. Kaya ako ginagawa ito, kaya ako nagsasakripisyo, nahihirapan man ako kung ano man ito, dapat dahil mahal mo ang Diyos. Iyon ang tama. Hallelujah. Obedience to God is important. Number 2, it is an act of worship. God made us righteous by obedience. God made us righteous by obedience. God reward obedience. Pagka ikaw ay obedient, kapag ikaw ay masunurin, tatandaan mo, yung pagpapala ng Diyos, yung blessing ng Lord, yung reward ng Diyos, matatanggap mo yun sapagkat ikaw ay masunurin. Luke chapter 11 verse 28. Obedient to God proves our love. Yung pagiging masunurin natin sa Panginoon, ito ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Makikita natin ang talatang ito sa aklat ng 1 and 2 John. 1 John chapter 4 verse 27. Unang Juan chapter 4 verse 27. 1 John chapter 4 verse 27. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 27. Tsaka 2 John chapter 1 verse 4 hanggang 6. Hallelujah. Glory to God. Obedient to God proves our love. Makikita po niyan sa 1 John. 1 and 2 John. Obedience to God demonstrate faith. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nagde-demonstrate nito. Ipinakikita nito na ikaw ay merong pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 4. Hebrews chapter 11 verse 4. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. 11.4 ng Hebrews yun. Makikita natin, naghain ng tama. Tamang paghahain si Abel. Bakit? Meron siyang tiwala sa Diyos. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos, kahit na parang hindi mo maintindihan, parang hindi makita ng iyong mga mata kung saan tutungo, hindi maabot ng iyong isip kung ano ang plano ng Diyos, ano ang dapat mong gawin. Sumunod ka at ipakita mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hebrews 11:4. Through obedience, we experience holy living. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, mararanasan natin ang holy living. Banal na pamumuhay. Alam nyo, napakahalaga sa panahon natin ngayon na makita yung kabanalan ni Kristo sa atin. Makita yung kabanalan na yung kahit sabihin natin external, yung panlabas na anyo mo, dapat makita sa iyo yung kabanalan sa ayos ng buhok, sa iyong pananamit, sa iyong pagsasalita, sapagkat yan ang inihaharap mo sa mga tao. So, paano yung internal? Internal, napakahalaga nun. Humaharap ka sa mga tao, humaharap ka rin sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, pero nasasaliksik ng Diyos ang laman ng iyong isip, yung iyong puso. Kaya dapat yung puso mo ay malinis. Dapat wala ng galit sa puso mo. Dapat yung mga makalaman na pag-iisip, makalaman, mga galit, sama ng loob na binabanggit ng Galatia, dapat yun wala na sa iyo yun. Dapat wala ka ng chinichismis. Dapat wala ng paninira ng kapwa mo mananampalataya. Dapat hindi ka na naninira, hindi ka gumagawa ng issue. Kasi pagka gumagawa ka ng mga issue na hindi mo dapat sinasabi, pinapatay mo yung tao. Kapag pinapatay mo yung tao, ikaw ay murderer. Ikaw ay mamamatay. Saan? Sa puso mo pa lang. Hindi mo pa sinasakatuparan ito. Pero sa puso mo, sa harap ng Diyos, mamamatay tao ka. Kaya dapat hindi mo ito ginagawa sa iyong kapatid sa Panginoon.
Matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. At huwag din naman natin gagawin ito sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga laging binabanggit ng Tesalonica Lagi niya sinasabi doon ay huwag kayong mambubulyaw. Huwag kayong magsasalita ng hindi maayos sa inyong kapwa-tao. Bakit? Mahal ng Diyos yun. Namatay si Jesus para doon. At may itinakda ang Diyos na panahon na yung mga tao na yun makakakilala sa Panginoon yun. Pero kung sinabihan mo sila ng hindi maganda, rejected ka sa lahat ng paglapit mo sa kanila sapagkat ang nakikita nila ay yung mali mo sinabi. Pero kapag ang mabuti ay ginawa mo sa iyong kapwa, nagliliwanag ka, makikita nila si Jesus nasa iyo. Kahit na marami silang sinasabing masamang bagay sa iyo, mas mabuting manahimik ka dahil hindi ka nila kilala. Pero ang Diyos, kilala ka ng Diyos kung sino ka. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Obedience to God. Sabi diyan, through obedience we experience holy living. Ano yun? Disconnect from the world. Romans chapter 12 verse 2. Disconnect from the world. Pagka ikaw ay Kristiyano na, nakadisconnect ka na. Alam mo, meron kang demarcation line. Alam mo, may borderline ka. Ito lang yung mga bagay na dapat kong gawin at ang mga bagay na ito ay hindi ko dapat gawin. Kasi pag ginawa ko ang mga bagay na hindi ko dapat ginagawa na ako'y mananampalataya ng Panginoon, nagkakaroon ng question mark ang mga tao sa iyo. Totoo ba yung Kristiyano? Totoo bang born again yun? Totoo bang pastor yun? Bakit ganun magsalita? Bakit ganun ang sinasabi? Question mark ka sa kanila. Bakit? Kasi yung iyong sinasabi. Disconnect from the world. Mahalaga po ito para makapamuhay ka ng isang buhay at maranasan mo ang holy living. Disconnect from the world. Romans chapter 12 verse 2. Flee from temptation. Sa panahon po natin, masyadong matindi na ngayon ng temptation. Kaya kinakailangan ay lumalayo ka sa temptation. 1 Peter chapter 1 verse 15. Hallelujah. Unang Pedro chapter 1 verse 15, ang sabi diyan, be holy for I am holy. Ang Diyos ay banal. Ang tumawag sa iyo ay banal. Kaya kaya mong makapamuhay sa kabanalan sapagkat ang Holy Spirit ay tumira sa iyo. He reside, the Holy Spirit reside on you. Nasa loob siya. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, greater is He. Sino yung He? Yung Holy Spirit nakatira sa iyo. Kaya magagawa mo ang lumayo sa tukso, lumayo sa temptasyon. Ang sabi dyan, through obedience, we experience holy living. Ikatlo, obey the word of God. Through obedience, we experience holy living. Mararanasan natin ang banal na pamumuhay. Obey the word of God. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya kung itong sinasabi ng salita ng Diyos, huwag ka nang magkaroon ng dalawang reasoning. Kailangan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Hindi na mababago yun. Sapagkat kaya nga isinulat Kaya nga isinulat ito para ito ay ating sundin. Ang sabi ng verse 5 sa Genesis chapter 12, verse 1, ang sabi ng verse 5, magiging pagpapala sa marami. Hallelujah. Ito ay promise niya kay Abraham. Sabi, Abraham, pagpapalain ko ikaw. Magiging great nation ka. I-extend mo ang blessing. Ang blessing ay matatanggap ng maraming pamilya sa mundo sa pamamagitan ni Abraham. Pangalawa, promise yan. Sabi, ano pa kay Abraham? To recover man from simple situation and become his people. Sabi niyan, kay Abraham, ang sabi ng Galatians chapter 3, verse 26 hanggang 29. Basahin natin ang Galatia chapter 3, verse 26 tsaka 29. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang mga Malaya.
Ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at takapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Tingnan nyo ang binabanggit dito. Nasa lahi tayo ni Abraham, nanampalataya kay Jesus, tinanggap si Jesus, nagsisi ng kasalanan. Ano ngayon ang ating naging bahagi? Meron tayong buhay na walang hanggan. Mula doon sa sinful nature, pinalitan ng Diyos, naging, ano na tayo? Yung nature natin ay holy nature. Hallelujah, sinasabi ng Galatians 3:26-29. Ano pa? Naging tagapagmana. Yung lahat ng na kay Abraham ay ikaw ay magiging pagmamana. Ang sabi dyan ng Abraham went into Canaan. Yun ang binabanggit ng Genesis chapter 12 verse 4 and 5. Yung good land na binabanggit na noon is Christ. Si Kristo yon. Yung church ay ang kingdom. Pagka ang calling ng Diyos ay sinagot natin, pinangalagaan natin ang layunin ng Diyos, ano yon? To save people. Nangaral tayo ng salita ng Diyos, nag-share tayo ng salita ng Diyos, marami ang tumanggap, marami ang nanampalataya, marami ang na-deliver saan? Sa maling pamumuhay. Kaya nga yung pangangaral ng Diyos ay binabanggit, lagi natin binabanggit. Dahil bakit? Kasi sa pangangaral ng Diyos at sa makikinig, nagkakaroon ng deliverance. Lumalaya sila sa mali nilang pamumuhay. Yung negative situation, nag-change yun, nababago yun. Bakit? Kasi pag sumampalataya na sila kay Kristo, ang Holy Spirit, ang magte-take church ay kikilos. The church is the good land of Canaan. Ang church ay ang Canaan. Sa ating pananampalataya, na-enjoy natin. Sumasaya tayo. Na-enjoy natin yung life na inihanda ng Diyos sa atin. Ang sabi diyan, magiging pagpapala ka sa marami. Kay Abraham ito, pero ikaw ay dahil naging masunurin sa Diyos, magiging pagpapala ka sa maraming mga tao. Mababantog ang iyong pangalan. Bakit? Kilala ko yan. Mangangaral yan ang salita ng Diyos. Kilala ko yan. Mabuti ang ginagawa niyan. Meron kang ipinakikitang mabuting bagay sa mga tao dahil nakikilala nila kung sino ka at ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kaya mahalaga po ito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Yung the calling of God, the calling of God to us is greatness. Ang susi para yung greatness na inilaan ng Diyos sa iyo, dapat maging masunurin ka sa salita ng Diyos. Sapagkat walang ibang susi ng greatness. Ano ang ginawa ni Abraham? Hindi niya gaano kilala ang Diyos nung siya ay kausapin ng Diyos. Basta ang alam niya lang, ang Diyos ang tumawag sa kanya. Siya ay sumunod. Sinurrender niya yung kanyang buhay. Sinurrender niya yung kanyang plano. Iniwan niya yung kanyang mga kamag-anak. Iniwan niya yung lugar na doon siya lumaki. At naroon ang kanyang mga kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay. Iniwan niyang lahat ito at nagtiwala siya sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa panahon na yon, mayaman na si Abraham. Pero hindi pa sapat yun, sapagkat ang nais ng Diyos ay greatness sa buhay ni Abraham. Ganon din ang Diyos sa atin. Ganon din ang gusto na mangyari ng Diyos sa atin. Yung greatness ay mag-flow sa iyo. Makita sa iyong pagmumuhay na yung Diyos na tumawag sa iyo na ang plano niya ay greatness kay Abraham, yun din ang nais niya para sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa oras na ito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang nais ng Diyos ay greatness sa buhay mo. Ang kahirapan ay dumarating, pero hindi ka kinakailangan manatili sa kahirapan. Ang disenyo ng Diyos sa iyo, greatness. Ang nais ng Diyos sa iyo, abundant life. Ang nais niya sa iyo ay masaganang pamumuhay. Kaya kung magiging masunurin ka sa Panginoon, may experience mo ang greatness na binabanggit ng kasulatan.
Hallelujah. At mula sa oras na ito, ako'y mananalangin sa inyo. Hallelujah. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, inilalapit po namin sa oras na ito ang mga lahat ng mga nanood sa live streaming na ito. Ang aking panalangin, Panginoon, mabuksan ang kaisipan, maging kaisipan ni Kristo. Dapat maraming mabago sa aming isip. Mapalitan ito ng mga isip na ang binabanggit ng Biblia. Iyon ang mailagay sa aming isip. At dinedeklara namin, Panginoon, na pagpapalain nyo ang inyong mga anak. I-bless nyo sila abundantly. Mararanasan nila yung greatness sa buhay nila. Mararanasan nila yung greatness sa ministry nila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O Lord, pinagpapala namin ang lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Bine-bless namin ang mga simbahan na kanilang pinangangasuwaan. Pinagpapala namin sila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang dakilang plano ng Diyos ang dapat masunod sa kanilang buhay. Yung greatness of God ay mangyari sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ang mga merong karamdaman sa oras na ito, dinadalangin ko rin, Ama, sa mga kapatid namin na may karamdaman sa oras na ito, ang aming panalangin, dinedeklara namin ang healing right now in the name of Jesus, O God. Ang mga nahihirapan, Panginoon, ay makasumpong ng kapahingahan, Panginoon, sa kanilang isip at sa kanilang puso. Sa pangalan ng mga Panginoong Hesus. Ang mga nakangailangan ay makasumpong ng tugon sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Ama, maraming pong salamat sa inyo. Hayaan nyo sa simpleng paraan ng pangangaral na ito, O Diyos, maraming mga maabot na maraming mga tao, maraming makakilala sa inyo, maraming mapagpala. Sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay magiging mananagumpay, ikaw ay magtatagumpay, ang plano at layunin ng Diyos ay mangyayari sa iyo sapagkat ikaw ay itinangi ng Diyos at inilagay ka niya sa tamang posisyon, nakaposisyon ka na doon sa heaven kasama ng Panginoong Jesus. Kaya ang nararapat lang, sundin ang salita ng Diyos at ito ay isagawa. Mapagpalang umaga sa ating lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Praise God.